Sinasabi nilang ang NBA ay para lamang sa mga pinakamabibilis. Circus move, spectacular fashion by the rookie. Rebound, his eighth of the ballgame. Pinakamalalakas at pinakamatataas tumalon. By the slam. He shook him with the hop step, rise. Pero nitong December 2025, isang 20 anyos na rookie ang nagpatunay na ang talino at diskarte ay sapat na para gulatin ang buong liga. Dahil sa loob ng isang gabi laban sa San Antonio Spurs, ginawa niya ang isang bagay na hindi pa nagagawa ng sinumang rookie center sa kasaysayan. Ang isang 30-point triple-double na sinamahan pa ng 4 blocks. Pero ilang buwan bago ang gabing ito, tinawag siyang isang bust. Dahil isang trahedya sa NBA Summer League ang muntik nang tumapos sa kanyang career. At ano ang isang lihim na pangako nila ng kanyang ina? Isang pangakong naging huling sandigan niya nang talikuran siya ng mundo. Sino nga ba ang batang ito na tinaguri ang Baby Jokic ng New Orleans Pelicans? At paano niya nakuha ang respeto ng mismong idol niyang si Nikola Jokic? Samahan niyo kami sa paglalakbay sa kwento ni Derek Queen, ang rookie center na muling sumulat ng kasaysayan sa NBA. Si Derek Queen ay ipinanganak noong December 27, 2004. Sa Baltimore, Maryland. Isang lugar kung saan ang bawat kanto ay may kwento ng kahirapan. Habang ang ibang bata ay abala sa laro, ang batang si Derek ay may kakaibang routine. Dahil pag-uwi galing eskwela, ibababa lang ang kanyang bag, at sasakay sa kanyang Blue Mongoose bike patungo sa malapit na court. Doon mag-isa siyang magbabasketball hanggang sa bumukas ang mga street lights. At doon din nahubog ang kanyang disiplina sa laro. Sa St. Francis Academy, nang gulat siya sa edad na 14, nang umiskor siya ng 56 points sa isang laro. What? Pero alam ni Derek para maging elite, kailangan niyang iwan ang lahat, kahit ang sarili niyang pamilya. Sa edad na 16, lumipat siya sa Florida, sa Monteverde Academy, ang kuta ng mga pinakamagagaling na high school player sa mundo. Dito nga niya naging teammate ang number 1 pick na si Cooper Flash. Dito rin niya naranasan ang reality check ng buhay. Mula sa pagiging bida sa Baltimore, naging off-the-bench player siya sa Monteverde. Sa likod nila Derek Whitehead at Jalen Hood-Schifino. Maraming gabi na gusto na niyang sumuko at umuwi. Pero sa gitna ng pagdududa, nandyan ang isang boses na hindi kailanman nawala. Ang boses ng kanyang ina. At bago siya tuluyang panghinaan ng loob, pinaalala niya kay Queen ang isang linyang sila mismo ang bumuo. Mas magiging maganda rin ang lahat. Sa tamang panahon, isang simpleng paalala, pero minsan sapat na, para hindi ka sumuko. At noong kanyang sophomore year, dahil sa dami ng talented player sa kanyang koponan, naging limitado ang kanyang minuto, pero imbes na sumuko, ginamit niya ang oras na ito para maging mas matalino sa loob ng court. Pinag-aralan niya ang laro, hinasa ang kanyang footwork, at naghintay ng tamang pagkakataon. At hindi nagtagal, nang dumating ang kanyang junior year. Dito na natin nakita ang tunay na bagsik ni Derek Queen. Pinatunayan niya na hindi siya basta player lang. Siya ay isang puwersa na hindi kayang pigilan. Dahil umukit siya ng 34 points laban sa powerhouse na Sunrise Christian. At sinundan pa ito ng 24 points laban sa defending champion na Link Academy. Sa bawat puntos at bawat rebound, nagpapadala siya ng mensahe sa buong Amerika. Dahil sa ipinamalas niyang dominasyon, opisyal siyang kinilala bilang isang consensus 5-star recruit. Ngunit ang rurok ng kanyang high school career ay naganap noong April 2, 2024.
sa harap ng buong mundo. Sa prestihiyosong McDonald's All-American Game, muling naghari si Derek. Dahil sa gabing yun, sinamahan niya si Dylan Harper bilang co-MVP. Isang parangal na nagpapatunay na siya ay kabilang na sa mga elite na pangalan ng susunod na henerasyon. At kahit sa gitna ng alok ng mga top colleges, pinili ni Derek ang bumalik sa kanyang pinagmulan, ang Maryland. At hindi siya binigo ng kanyang desisyon. Dahil dito, hinirang siyang Big Ten Freshman of the Year. At sa NCAA tournament, ginawa niya ang isang imposible. Sa isang buzzer-beater fadeaway laban sa Colorado State. To the freshman Queen who's driving, floats it. Oh! Maryland on the right side of a buzzer beater with life into the Sweet 16. Given the basketball in the middle of the floor, they clear it out. And what a shot, fading away, going glass. Ethan Morton is right there. The freshman with the game winner for the Terps. And Maryland is off to the Sweet 16 for the first time. Doon nalaman ng mundo na handa na si Derek para sa pinakamalaking entablado, ang NBA. Isang point center na may vision ng isang guard na pwede nating itulad sa joker ng NBA na si Nikola Jokic. Kaya't nitong 2025 NBA Draft, pinili siya ng Atlanta Hawks bilang ika-13th overall pick. Pero sa loob lang ng ilang oras, na-trade siya sa New Orleans Pelicans. Marami ang nag-doubt para sa kanya. Sabi nila, masyado siyang mabagal para sa NBA. Sinamahan pa ng isang trahedya sa NBA Summer League, nang tinamaan siya ng torn ligament sa kanyang kaliwang kamay. Dahilan ng kanyang pagkawala ng 3 buwan. Dahil dito, marami ang nagsabi na bust na siya. Marami ang nawala ng tiwala. Pero ang isang queen, ay hindi basta susuko ng walang laban. Kaya noong November 19, nang hinarap niya ang NBA MVP na si Nikola Jokic. Imbes na matakot, binusog niya ang stats sheet ng isang all-around performance. At nagtala ng 30 points, 9 rebounds, 4 assists, 2 blocks at 2 steals. Na bihirang makita sa isang baguhan. Pero hindi lang doon natatapos ang kwento. Dahil noong December 8, 2025, isinulat niya ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng NBA laban sa San Antonio Spurs. Dahil ginawa niya ang isang bagay na hindi pa nagawa ng sinumang rookie center sa kasaysayan. Ang isang 30-point triple-double na sinamahan pa ng 4 blocks. Skips it, Trey is involved. How about a corner three? Yes! There's the first career triple-double of many. At siya ang ika-5 manlalaro sa NBA na nakapagtala ng 30-point triple-double bago mag-21 anyos. Sumunod siya kina LeBron James, Luka Doncic, Aaron Fox at Victor Wembanyama. Pinatunayan ni Derek Queen na ang basketball ay parang isang larong chess. Hindi kailangang maging mabilis, kundi kailangang maging tama ang bawat galaw. That's beautiful. Anong aral ang matututunan natin kay Derek Queen? Ang sakripisyo ay laging may kapalit. Mula sa pagkakaroon ng limited minutes sa high school, hanggang sa pagiging record breaker sa NBA. Itinuro niya sa atin ang salitang, trust the process. To tell if that's an and one or not. I was watching. It's tough, but that's a heck of a finish. What's your impression of Derek Queen, who models his game after you? He's good, you know. He's good. He has some moves. He's definitely crafty. It's good to see somebody different. I don't want people to see him and tell me he's like something like me. I think he's a good enough player, have his own story.